Yon. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, pag-usapan ngayon natin itong popular na general ngayon, no? Itong si General Torre, na ngayon po ay nasasangkot na naman po sa isang kontrobersiya. So, ito baka magalit na naman dyan yung mga follower at tagahanga ni General Torre. Tayo po magre-real talk lang tayo dito. Oo. So ngayon mga kababayan, no, para makuha natin yung narrative ngayon, kasi, well, ito wala akong kakampihan dito. Kung ano lang talaga ang katotohanan, ay lang po sasabihin natin. Kasi alam naman po natin na politika lang ito. Oo. So ngayon, alam naman po natin, no, na ito po yung lumabas po na balita nung nakarang araw. Di ba? Sabi dito, Nartates tatanggap na ng 4-star rank. Torre imbitado sa donning of rank. Okay. So, alam naman po natin mga kababayan, no, na hindi pwede na magkaroon ng dalawang 4-star rank sa PNP. Isa lang dapat. Oo. At yung 4-star rank po na yan ay binibigay po sa Chief PNP. Alam naman po natin no, na itong si General Torre nga po nakakuha po ng 4-star rank dahil siya po naging Chief PNP. Yun nga lang, wala pa siya sa edad para magretiro. So, yun ang conflict. Oo. Yun nga lang, lumabas po ang balita nga po kahapon na si General Torre nag-retire na. Yan. So sabi dito, no, basahin natin itong balita na to. No? Sabi dito, opisyal nang ipopromote na 4-star general. So meron ng promotion para kay General Nartates, no? Nakatakda ng maging ganap na hepe ng Philippine National Police si Acting Chief PNP Jose Nemelencio Nartates Jr. Kasunod ito ng pag-aproba ng National Commission o NAPOLCOM sa optional retirement ni dating PNP Chief at ngayon Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre. Okay, hirapan ako magsalita. So ngayon, ito. Okay. Ang sabi ngayon dito ng NAPOLCOM, inaprubahan. So syempre pag inaprubahan, ibig sabihin may nag-apply. Ganun ang drama ngayon ng NAPOLCOM. Oo. So babalikan natin mamaya yan. So sabi dito, dahil dito may gagawad na kay Nartates ang pinakamataas na rangong 4-star general na angkop sa kanyang posisyon bilang PNP chief. Kasi tandaan natin mga ka-streetwise, mas mataas na ranggo, mas mataas po na pensyon pa nagretiro. Ganoon po yun. Oo. So, ang alam ko po, hindi pa kasi pwede magretiro si General Torre kasi nga po, may inaabangan pa siyang edad, no? Para mag-retire, para mas malaki po yung makukuha niya. Ayun po kakaalam ko eh. Oh. So, ito na naman, nagsalita na naman si John Vic. Ito naman si John Vic talaga, no? Ayon kay Department of Interior and Local Government, no, John Vic Rimulya, posible sa susunod na linggo isasagawa ang donning of rank para kay Nartates, imbitado daw dito sa Torre. We want it clear, sabi ni Rimulya to we want it clear pero parang hindi ata nagiging clear ata ito, no? We want to clear in the air. Gusto namin yung buong police force unified. Higit sa lahat, dapat ipakita natin na stable ang police force. Gate ng kalihim, gate nga po ni John Vic Rimulya. Okay. So ngayon, napagbibintangan po ngayon si John Vic Rimulya na siya po yung nagpakalat ng balita. Actually, mukhang siya naman talaga, no? Nagpakalat ng balita na si Torre po magre-retiro na. So anong conflict? Ang conflict mga ka-streetwise, hindi pa nagre-retiro si General Torre. Yun ang conflict. Ayaw ko ba, no? Ako, ayoko mag-take sides dito, no? Ayoko mag-take sides na kampiyan si John Vic, kampiyan si General Torre. Kasi ang naipit dito si General Nartates. At syempre, alam naman po natin na politika po ito. Oo. Politika ito. Wag po natin idadamay dito si General Nartates kasi po, siya po yung na-appoint lamang bilang acting chief PNP. Di ba? Ang may kasalanan po dito ay politika mismo sa loob ng ginagawa nga po ni Rimulya at saka ni Torre. So ngayon, ano ba politika dito mga kababayan? So, alam naman po natin no, ito at salamat sa AI, no? Ito sa AI ito eh. Sabi dito, active Philippine National Police Officer, so pasok si Torre dito, appointed to civilian positions in an executive branch are generally expected to required to retire or resign from the active police service to avoid conflict of interest and adhere to civilian supremacy over the military and police. So ito mga kababayan, malino naman dito, no?
naswak po si General Torre dito. So active Philippine National Police, si Torre po 'yon. O di ba? Appointed to civilian positions in the executive branch. So general manager po ng MMDA. Tama. Di ba? Executive branch, civilian position are generally expected to are required to retire. Di ba? So, mayroon po talagang batas po dyan na kailangan po talaga magretiro ni General Torre. Yun nga lang kasi ang sabi nga po ni General Torre, ang pinag-uusapan natin dito, career. Hindi naman pwedeng ganun na kayo nag-appoint sa akin, ako, tatanggalin nyo rin ako agad-agad ng ganun-ganun lang na ang maiipit yung career niya. O, di ba? Kasi mga kababayan, no, ito. Okay. Saan na ba yan? Ito lumalabas na ano eh. Oh. Formal nang tinapos ni dating General Philippine National Police General Torre ang kanyang pagiging isang pulis. Makaraan siyang mag-optional retirement epektibo noong January 19. So isang araw. So ito pa nga po, no? Ito pa nga may lumabas pang papel dito na aprobado na nga po no ng Napolcom to, no? Tama ba? National Police Group. Napolcom nga. No, Napolcom. Optional retirement. So ngayon, kanina nga po, nagsalita po si General Torre. Ito yung interview niya kanina, no? Panoorin natin to, no? Ito, ang pinapaliwanag ko lang dito yung conflict, ha? Wala akong kakampihan dito, ha? Kasi putang na politika to, eh. No. Politika at career pag-usapan dito. Good morning, Alvin. Good morning sa inyo mga tagapakinig. Balita ko, paldo ka. Mukhang nakakuha daw ng retirement, ah. Wala bang paambon? Actually, wala pang ganyan. Wala pa ba? Sa media ko rin narinig yan, eh. Sa totoo lang sa media ko lang narinig yan. Hindi pala ganun. Hindi pala ganun, General, na pag anunsyo ng retirement mo, may pera kaagad, may retirement pay kaagad. Later na yung retirement pay. Anyway, Alvin, ako na siguro i-discuss extensively yan. Pero yung optional retirement na lumalabas sa order niyan, wala akong nandyan, wala akong in-applyan. So, pinirmahan. So, kung i-discuss yan, I have to clean it up. Wait lang. So, wala kang pinipirman, ibig sabihin, hindi diba? ka ba nagre-retire? I-clear ko na lang muna, Alvin. Mas maganda siguro ganyan. I'll just leave it at that. MMDA muna tayo. Hindi, wait lang. Isa lang. Ibig sabihin, wala ka, kahit hanggang dun lang, wala ka pang pinipirmahang any retirement paper. Wala akong pinipirmahan na request for optional retirement. Okay. Yun. Sige ha. Okay. So, kasi ang intro ko nga sa'yo retired eh. So mali din yung intro ko kasi para sa hindi ka pa retired eh. So may nagpapalutang lang ng anggulo na ganun. Actually, may lumabas sa order. Hindi ko na sila alam kung authentic yun. Kasi hindi rin naman deliver sa akin personally or any yung service na hindi ko pa na-open kasi email ko rin eh. Ang official email ko eh. Sige. Pero, we'll press it out in the next few days or next few weeks. Kasi may mga concerns talaga ako dyan sa bagay na yun. Siyempre, career yan eh. Opo, sige. Diba? So, nilalaban talaga dito ni General Torre yung kanyang karera. At syempre, ang kanyang kinabukasan. So, ayan na. So, kasi alam naman po natin, no, na malinaw naman po talaga. No, na may conflict na po talaga itong si John Vic Rimulyo at si General Torre from the start, no, especially nga po nung pinakailaman nga po ni General Torre yung Napolcom nung siya po yung PNP chief. At dinimod pa nga ata, no, itong si General Nartates na next in line sa kanya, no. So, facts yun, ha. Baka mamaya magalit na naman yung mga makatore dyan na ito kayo kinakampiyon si John Vic, hindi po, di ba? So, facts yun, totoo yun eh. Ginawa ni Torre yun eh. So itong si Rimulya, di ba, gumawa ng paraan para nga po masibak si Torre bilang chief PNP. O, di ba? So ngayon, syempre, ang naipit nga dito si Nartates. Di ba na actually is doing well, no, sa kanyang pagiging active chief PNP nga po ngayon. Oh. So ngayon lang, gusto ko na lang po dito, kayo na lang po mag-analyze. Ano bang trip ninyo dito? Ano ba gusto nyo? Ano ba? Sino bang may point dito? O kayo ba, mas may point ba sa inyo na kailangan na talaga magretiro ni General Torre? Kasi in the first place, tinanggap niya po yung pagiging MMDA eh. Di ba tinanggap niya eh? So pag tinanggap niya, dapat talaga magre-retire siya. Yun nga lang, sapat ba na basehan na pinag-uusapan dito is career niya at kinabukasan niya. Di ba? At ngayon, dahil nga po dito, may ngayong aso, pasensya na, no? So ngayon nga po dito,
Ano masasabi niyo rin po dito sa ginagawa nga po hakbang nga po ni John Vic Rimulya, no, para nga po i-push itong si General Torre. Natandaan ninyo ang mali din po kasi dito, naglabas po ng statement na magre-retiro na po si General Torre na hindi naman pala magre-retiro. Gumawa pa ng isang papeles na may optional retirement, wala naman palang binibigay kay Torre at wala siyang natatanggap at wala po siya tinatanggap. Oh. So, conflict to, masakit sa ulo to. Meron magkampi dito na, kakampi ko si Torre, kakampi ko si John Vic. Medyo ano to eh. So, kayo na lang po bahala humusga. At least po ngayon, kahit na medyo magulo pag-explain ko, pinilit po natin explainin kung ano ba talaga yung nangyayari po dito between nga po kay General Torre sa pagiging general manager o general manager ng MMDA at saka nga po dito kay John Vic. Ayan So yun mga kababayan, so kayo po sa Team Replay nung mga sabi nyo nga po dito, kayo ba Team Torre o Team John Vic o wala kayong pakialam? Mas marami tayong dapat pag-usapan bukod dito. O yan so pili po kayo dyan, so comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat. And syempre, dyan po sa Team Replay, so pa-like, pa-subscribe, hindi makalabisan, pa-share na rin ang content natin ngayon. No? So thank you mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa susunod na content. So thank you, salamat and babush.